Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, magkomentuhan po tayo. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa mapayapa at maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Umpisa na po natin. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Ito pong pahayag. Pahayag po ni dating Yusek ng DPWH, si Undersecretary Roberto Bernardo, mga tambay. Ayon po sa kanya, ay simbahan daw po ang naging daan para sa kanyang testimonya, mga kababayan. Anong klase kaya simbahan yon, mga kababayan? Unbelievable. Simbahan po ba? Simbahan kaya ng mga buhaya yon, umano? O simbahan ng mga magnanakaw? Hindi kaya, mga kababayan. Samantalang kasama po siya sa pinangalanan ni Saldico na nangungumisyon po ng 2% sa bilyong-bilyong piso na mga proyekto po ng gobyerno. Pero sa simbahan pa rin po ang dasal niya. Kaya po ang tanong natin, anong klase kaya simbahan yung pinupuntahan niya? Simbahan ng mga buhaya o simbahan ng mga magnanakaw? Mga kababayan, nagtatanong lang po. Komentuhan na po natin, umpisahan po natin ito, mga kababayan. Malaki raw ang naging papel ng simbahan para isiwalat ni DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ang nalalaman sa flood control scandal. Napag-alaman ng Billionaire News Channel na matapos magtangka ang isang malaking personalidad na kanlungin si Bernardo, tumanggi ito at sa halip ay tumakbo sa simbahang Katolika. Sa kasagsagan ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa mga anomalya sa flood control projects, tinangka umano ng isang malaking personalidad na ikanlong si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at higit 50 iba pang testigo. Noong panahong yun, sina Congressman Zaldico Palang at Senators Chis Escudero, Bong Revilla at Nancy Binay, Undersecretary Trigvi Olivar at businessman Maynard Ngu ang idinawit ni Bernardo sa anomalya. Ayon sa source ng Billionaire News Channel, sinubukang kanlungin ng malaking personalidad at i-co-opt si Bernardo. Nakita pa umano ni Bernardo ang iba pang mga posibleng testigo sa isang pinagdalhang safe house. Pero tumangging manatili si Bernardo at nakakita ito ng pagkakataong tumakas. Nagpasya si Bernardo na magpunta sa simbahan at ikinumpisal ang lahat sa isang pari. Protektado ng seal of confession ang ikinumpisal ni Bernardo, kaya walang sino man ang makapagkukwento tungkol dito. Hindi ito kinumpirma o itinanggi ni Cardinal Pablo Virgilio David, presidente ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines. Sa isang pahayag, sinabi ni Cardinal David sa Billionaire News Channel na handa ang simbahan na magbigay ng spiritual advice o kanlungan sa mga taong nais sabihin ang buong katotohanan tungkol sa kanilang papel sa mga investigasyon sa flood control corruption scandal. Ayon sa source, pagkatapos makausap ang simbahan, dito na nagpasya si Bernardo na sabihin ang iba pang nalalaman sa kanyang pagtestigo sa Senado nitong November 14. Dito nagbigay pa si Bernardo ng dagdag na detalye sa modus ng katiwalian. At idinawit na rin ang iba pang mga senador, maging ang dating boss na si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Hindi nalalayo ang sitwasyon ni Bernardo kay Rodolfo Jun Losada na binigyan ng kanlungan ng mga taong simbahan matapos idawit ang malalaking personalidad sa katiwalian. Ibang klase, mga tambay, si Bernardo. Hindi kaya sinungaling si Bernardo, mga tambay. Mukhang nagpunta sa simbahan ng mga demonyo yata ito, mga tambay. At sa simbahan po ng mga buhaya kaya. Samantalang kasama siya sa nangungumisyon. Hindi lang po yung boss niya, hindi lang po yung mga senador, at hindi lang po yung mga congressman, at hindi lang po yung mga kontraktor, mga tambay. At hindi lang po yung mga engineer, yung mga district engineer ng DPWH. At nakita nyo po itong si Bernardo, talagang hindi rin po niya binanggit. Yung binanggit ni Saldico ng mga ulo, yung mga buhaya at malalaking isda, mga kabayan. Nakita nyo po? Samantalang si Saldico, napakaganda po ng kanyang statement. Detalyado po. Detalyado. Dahil mismo itong si Bernardo na simbahan po ang pinupuntahan, simbahan po yata ng mga demonyo at simbahan po yata ng mga buhaya.
ito po yata si Bernardo umano. Doon po yata nagpupunta mga kabayan. Kasama po siya. Pinangalanan po siya ni Saldico na siya po ay kumukomisyon po sa mga proyekto po ng flood control. 2% po ang hinihingi niya. At ito pong si district engineer po na si Alcantara ay humihingi naman po ng 1%. At siyempre po si Tambaluslos at si Bonget, mga tambay, na tinatawag na bangag ng kanyang ng kanyang ateng ay nasa 25% mga kababayan. Kaya nga po hindi na po bababa ang kinikita po na komisyon ni Bonget at ni Bangag at siyempre po ni Tambaluslos. Bilyon piso mga kababayan. Di po ba? Nakita nyo, 56 billion! Hindi pa kasama yung 90 plus billion. Hindi po ba? At hindi pa kasama yung 100 plus billion. At meron pang insertion na gagawin sa 2026. Dire-diretso po ang ligaya. Dire-diretso! Nakita nyo po mga kademonyo nitong mga taong ito. At mahusay mangumpisal si Bernardo. Nangumpisal po siya pero hindi niya po sinama si Tambaluslos at si Bangag at si Bonget. Mga kabayan, yan po ang pinatotohanan ni Saldico. Hindi po ba? Kasama po siya. At marami pang pinapangalanan si Saldico. At sana, pangalanan din po ni Saldico kung magkano po ang binayad po ng administrasyon po ng Binagawang Pilipinas sa ICC. Sana po isang araw po at alam naman po natin at tsak na alam din po ni Saldico kung magkano po ang naging transaksyon naman sa ICC umano. How many billions kaya ang nakuha naman na pera ng taong bayan para po sa pag-aresto at pag-kidnap at hinatid pa sa Netherlands. Hindi po ba? Sa ICC, sa The Hague. Hindi po ba mga kabayan? Sana isang araw doon isama rin po sa kumpisal ni Saldico itong mga tao na ito, mga kabayan. Kaya dito po mga tambay, paano mo paniniwala si Bernardo? Ang mga pinapangalanan niya, mga kabayan, hanggang senador. Napapako lang po siya sa senador. Pero yung may accountability, mga kabayan, na kumukolekta ng hindi bababa sa 2 billion a month. 2 billion! Pero hindi niya po pinangalanan. Nakita niyo po. At yan po ang kinuha na testigo na sinasabi ni Atty. Topacio na ang Pink Ribbon Committee. Hindi na po blue. Hindi na po Blue Ribbon Committee. Pink na raw po. Pink Ribbon Committee na. At pinamumunuan po yan ni Senator Lacson, mga tambay. Ibang klase, no? Ibang klaseng kumuha ng testigo si Senator Lacson at si Senator Soto. Ibang klase kayo. Samantala yung magtuturo mismo sa ulo, yung dalawang malalaking ulo na may accountability sa lahat, lalo-lalo ang Commander-in-Chief na pumipirma ng budget. Hindi po ba? Never po iniimbestigahan niya sa Senado yung magpinsan. At never po niya sinasabi at pinapangalanan ni Bernardo. Hindi po ba mga kabayan? Sino po paniniwalaan natin ngayon? Yung nagpupunta sa simbahan, mga kabayan, at naging kanlungan niya simbahan ng mga demonyo umano at simbahan ng mga buhaya umano. Doon daw po siya nagkanlong umano, mga tamay. Sa simbahan ng mga demonyo at ng mga buhaya at mga sakim sa pera. Doon po siya nagkanlong umano, mga kabayan. Kaya po kung tayo po tatanungin, sino po paniniwalaan natin, mga tambay? Ang mga tinuran ni Bernardo o ang mga tinuran ni Saldico? Dahil yung tinuran ni Bernardo, kulang po yun. At hindi niya rin po pinangalanan ng isang damukal na congressman representative sa House of Representatives. Di ba? Wala pa po tayong nakikita. Binabanggit nila, lalong-lalo ang grupo ng Quadcom at Wadcom. Hindi po ba? At lahat po halos ng pumirma sa impeachment ng Vice President ay wala pa pong pinapangalanan sila dyan. 200 plus po yan. Yung pumirma sa impeachment na nagkamal po ng napakalaking budget yata yan. Yung mga demonyong yan, umano. Hindi po ba mga kabayan?
Kaya nga po, gustong-gusto na po natin maging kapalit na presidente ang vice president para po walang exempted na magnanakaw. Lahat po ay maimbestigahan, lahat po ay maipakulong, at lahat po ay susukan nilang mga ninakaw nila. Kasi habang si Bonget at si Bangag na tinatawag ng kanyang kapatid, ang kanyang ating, ay hindi po titino ang investigasyon dahil mismo siya ay sangkot 2 billion a month ang kinokobra niya sa tao, sa pera ng taong bayan. Hindi po ba? Puwera pa riyan! Yung kay Tambaluslos. E di hamak kalaki rin, bilyon-bilyon ang naging pera ni Tambaluslos. At ganun din po si Bernardo. Kumukomisyon po yan. Kaya nga kung kumukomisyon si Bernardo, kumukomisyon din po yung dati pong DPWH secretary na si Bonoan. Dahil yung mga district engineer nakakakomisyon ng 1%, sila pa kaya. Hindi po ba? Kung yung USEC 2%, gaano pa mas malaki di hamak? Si Secretary Bonoan. Kung yung kanyang undersecretary 2%, ayon kay Saldico, di ba? Kaya gaano po karami ang transaksyon? Gaano po karami ang transaksyon po ng DPWH? Luzon, Visaya, Mindanao po 'yan. Yung pinag-uusapan pa, Bulacan pa lang halos yan. Bulacan pa lang halos. Wala pa po ang Bisaya, ang Mindanao, at ang Kabikulan. Hindi po ba? At hindi pa kasama dyan ang buong Norte. Hindi ba? Hindi pa nga naimbestiga ng Ilocos Norte. Hindi po ba? Mga kabayan, kaya po dito mga kabayan, nagsama-sama po mga tambay. Nagsama-sama po mga sinungaling. Magsasabi ka lang at sinasabi mong ikaw ay nakonsensya na at ginamit mo pa ang simbahan, pero ang iyo namang mga pinatotohanan ay kulang-kulang. Hindi po ba? Ibig sabihin, nagagamit ka rin para pagtakpan ang tunay at sinasabing ulo. Ulo! Yung pinakamalaking isda, yung malaking ulo ng isda at malalaking ulo ng buhaya na pinangalanan ni Saldico ay hirap na hirap banggitin ni Bernardo. Kaya kailangan po kay Bernardo, mga tambay, ay bumalik po ulit sa simbahan ng mga magnanakaw at sa simbahan po ng mga buhaya umano at mangumpisal po siya ulit. Hindi po ba? Kasi si Saldico hindi po nagpupunta ng simbahan pero marami pong kinumpisal. Marami pong kinumpisal. At ang kinukumpisal po ni Saldico, yung pinakapuno, yung pinakaulo. Hindi po ba? Kasi pagka kasi nahuli mo na ang ulo, yung pinaka head, madali mo nang hulihin yung baba. Madali na 'yan. Ang importante yung ulo. Yun yung pinakamalaki. Hindi po ba? At pinakamalaki ang kinukuha at kinukurakot umano yung ulo na 'yan. Hindi po ba mga kabayan? Kaya dito po kay Bernardo, mga tambay, magsama na lang kayo ni Senator Lacson. Ipagpatuloy nyo yan. Ipagpatuloy nyo. At isama nyo na ang ombudsman. Ibang klase kayo. Hanggang kay Saldico lang kayo. Mga hindot kayo. Hindi po ba? Hanggang senador lang at kay Saldico. Itong mga hindot na ito. Magsama-sama na kayo. At iintayin na lang namin pagka si BP Sara na ang presidente ng bansa. Sana dumating na po sa lalong mabilis. Dahil po, napakarami na pong binigay na problema ng administrasyon ngayon. Lalo-lalo po, ang issue ng korupsyon. Grabe pong pahirap at pasakit po sa atin yan. Grabe po. Lalo-lalo po, dinala po tayo sa kagutuman, kahirapan, kay mamahal na bilihin. Hindi po ba? Dinala pa tayo sa tayo mamamatay pagka tayo minalas-malas sa kanilang mga proyekto. Nakakamatay ang kanilang mga proyekto, mga kabayan. Nakakamatay. Ibang klase po sila magproyekto. Nakakatodas po ng ating mga kababayan. Ibang klase to. At syempre po, grabe po silang gumamit ng batas. Ibang klase po. Ibang klase po silang gumamit ng batas ngayon. Talagang kayang-kaya po nilang bend the law. Hindi po ba? Break the law. Justice delay, justice deny. Bihira at justice delete. Unbelievable. Muli po mga tambay, kung gusto nyo po, pwede po kayo sumama
At mangumpisal din po doon po sa sinasabi ni Bernardo, mga tambay. At siya po ay nangumpisal at nagbigay po ng lakas ng loob. Siya po ay mag-testimony. Ibang klase ka, Bernardo. Talaga napaghahalata ka. Protektado mo pa rin. Ang mga ulupong, ang mga hudas, ang mga magnanakaw, ang mga ulo ay pinoprotektahan mo pa rin. Sana hindi ka tamaan ng kulog at kidlat, Bernardo. Maraming salamat po mga tambay sa mga gusto po natin tambay makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, subscribe. At sa mga subscribers po natin. At syempre po sa mga nagbibigay po ng tulong. Maraming salamat po sa inyo. Ingat po tayo mga kabayan. Ingat din po kayo. At syempre po sa muli po, paalam po muna mga kabayan. Bye-bye.